Mahigit 4 na milyong magsasaka at mangingisda ang inaasahang makatatanggap ng ayuda mula sa Agriculture Department para maibsan po ang kanilang pasanin sa gasto sa langis. Yan ang report ni Vel Custodio. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na alisin muna ang pass-through fees sa mga sasakyang nagbabiyahe ng agricultural products at essential goods. Ito ay para maibsan ang pagtaas pa ng presyo sa harap ng global economic pressures. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., may nakarating sa kanyang ulat na may ilan pang barangay ang naniningil nito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Kaugnay niyan, sinabi rin ng Pangulo na namamahagi ang Department of Agriculture ng subsidiya sa mga magsasaka at mangingisda. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, iniulat na mahigit 4 na milyong magsasaka at mangingisda ang makatatanggap ng pinansyal na tulong mula sa DA sa susunod na buwan at sa Mayo, kasunod ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. We note that the Department of Agriculture is mobilizing available resources, including the 10 billion under the Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk in the 2026 General Appropriations Act for direct support, as well as the remaining 150 million in fuel subsidies from the 2025 budget. Mahigit 14,400 na magsasaka ang makakatanggap na tig 5,000 piso habang mahigit 15,600 namang mangingisda ang makakakuha ng tig 3,000 piso mula sa pondo ng Presidential Assistance for Farmers. The mode of distribution will be for the farmers, these are specifically the rice farmers who already have an interventions monitoring card. The distribution of the assistance will be deposited directly to their accounts through top-up. And for those who have not yet have an IMC, the distribution will be handled through an organized caravans, specifically also for the issuance of IMC cards. This effort is in line with the directive of the Honorable President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to strengthen food security and ensure that the government remains proactive in addressing external risks to the Philippine economy. Samantala, lubharing apektado ng tensyon sa gitnang silangan ng importasyon ng fertilizers. Umakyat ng 30% ang global price ng fertilizer mula nang magsara ang Strait of Hormuz, kaya kailangan mag-diversify ng pagkukunan ng mga pataba, partikular ang mga nitrogen-based fertilizer o urea. 108,000 metric tons ang inaangkat ng Pilipinas sa Qatar, habang 33,000 metric tons naman sa Saudi Arabia, na parehong ipit sa grian sa pagitan ng US at Iran. Bilang solusyon, nagda-diversify na ang ahensya ng pagkukunan ng abono mula sa iba't ibang bansa para maibsan ang epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa ambassador ng China para sa fertilizer importation. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.